on, if you are ready to praise the Lord, can you see those clap hands for Jesus? Come on! Ipalakpak mo yan, kapatid, para sa Panginoong buhay. Never failing God, all your promises make me relentless. Your unending grace, I receive the love that I don't deserve. There's no stopping now. Though I walk through the darkest valley, I will still go on. I will go beyond the mountain, beyond the farthest distance I can be. I will tell the world how much you love me. I will go beyond the highest praise, for the things you've done are priceless. I will go beyond my capacity to tell the world of all you've done for me. We will praise. Oh, 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 oh. Once again we sing, overwhelming peace. Fear is gone when you've overtaken me with your undying mercy. Now I'm confident that I am safe. Come on, church. Stopping now. So we walk to the darkest valley. So I walk through the darkest valley. I will still go on. I will go beyond the mountains, beyond the farthest distance I can be. I will tell the world how much you love me. I will go beyond the highest praise, for the things you've done are priceless. I will go beyond my capacity to tell the world of all you've done for me. We will praise you. We will praise you, God, in the midst of our battles and in the midst of our trials, Panginoon. We declare that no walls and no fear can hinder us to praise you today. Come on, we shout. No walls, no fear can hinder me. I declare your goodness and mercy. Once again we shout in church. No walls, no fear can hinder me. I declare your goodness and mercy. Once again we shout. No
never stop loving you. Come on, church. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And we will never stop loving you. Come on. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. And we declare it. This is our time. This is our place. Come on, church. This is our moment to live your name. Oh, this is our time. This is our place. Come on, clap your hands up. This is our moment to live your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to live your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to live your name. We'll lift your name higher, Jesus. Whoa, oh, 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 this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. Hallelujah. Patuloy mong palakpakan ng Diyos na buhay sa buhay mo ngayon, kapatid. And we will declare revival today. To heavens he read, oh God, and come down. Mountains will tremble before you now. Set things ablaze, your name will be raised. Nations will quake before you now. Whoa, God, you are making something new. Whoa, we come alive again in you. Come and ignite again. Come on, lift your
out your rain here, Father. Pour out your rain again and flood this holy place. We come alive in you. In your love, once again we shout, come and ignite. Again, the world consuming fire. We come alive again to heaven's open wide. Pour out your rain again and flood this holy church. We come alive again in your love. In your love. Come on, once again we shout. Come and ignite again the all-consuming fire. We come alive again to heaven's open wide. Pour out your rain again and flood this holy place. We come alive again in your love. In your love. In your love. In your love. This is revival. Come on, dance for Jesus. Hey, hey. Hallelujah. Hallelujah. Indeed, Father, this is our time and this is revival, Panginoon. Come on, kapatid. Ipalakpak mo yan para sa Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised, Panginoon. Indeed, you are the King of Kings. Kung naniniwala ka, kapatid, pwede bang palakpakan ng buong puso ang Panginoon? Yung mas malakas na palakpak na nararapat para sa Panginoong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka sa puso at isip namin, sa buhay namin, Panginoon. And as we continue to worship you today, I realize kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Yung piliin pa lamang niya, nabigyan tayo ng buhay ngayong umaga. Yung piliin pa lamang niya, nabuksan yung mata natin kaninang umaga. Yung piliin niyang patibukin yung puso natin ngayong araw na to, ay napakalaking pribilehiyo na, napakalaking regalo na mula sa Panginoon, kapatid. At tunay ngang napakabuti niya sa buhay natin. And as we sing this song, sing it from your heart. Sing it from your heart. Kung gaano mo kamahal ang Panginoon, kapatid. Kung gaano siya kabuti sa iyong buhay. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, shout. And all my life you declare it, kapatid. He's faithful, He's faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have
sa kinalalagyan, na sa kinatatayuan mo ngayon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Na kung ano mang pagsubok meron ka ngayon, kapatid, katatagpuin at katatagpuin ka niya. Never ka niyang pababayaan. Kaya minsan paawitan mo ang Panginoon, kapatid. Awitin mo to nang mula sa iyong puso. Sige, iparinig mo yan sa Panginoon, kapatid. And so my life, you have been faithful, Father. And so my life, you have been so napakabuti ng Panginoon sa atin. And with every breath, we will sing His goodness. We will sing there is faithfulness in our lives. Come on, church, let's declare it. And so my life you have been faithful. And so my life you have been so that I hold dear, my many crowns. I have tasted and seen of your great love. You satisfy. Every hour I wake, be near me. So I've tasted and seen of your great love. Show us
Show me your glory. Show us your glory. Show me your glory. Show us your glory, Father. Show me your glory. Show me your glory. Spirit flow. Open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. Leave us astounded, God. Leave me astounded. Leave me amazed. Show us your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Leave me astounded. Leave me amazed. Show us your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise
for your faithfulness. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for the cross, Father God. Thank you for your salvation, Panginoon. Salamat, Lord God, na pinili mo ang bawat isa. Na tunay ngang walang aksidente, Panginoon, na mapunta kami sa lugar na ito at katagpuin ka, Panginoon, mauhaw sa iyong presensya at marinig ang iyong mensahe ngayong araw, Lord God. And as we continue to worship you, Lord God, I lift to you your daughter, Panginoon. Anoint her, Panginoon, na anointing na nanggagaling lamang sa iyo. And every word she preached, Panginoon, ay mabago ang aming buhay from glory to glory, Panginoon. At ikaw lamang ang maparangalan at madakila. To you be all the glory, honor, and highest praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello! A blessed Sunday morning to good afternoon na po pala. Okay, sige. Tingnan niyo po ang katabi ninyo. Yan. Natutuwa po ba kayo na kapatid mo siya sa Panginoon? Amen. And indeed, it's a great blessing to have a spiritual family. Amen po ba? Kasi natutuwa ako na iba sa inyo galing pa sa malalayong lugar. Di ba? Sister Alma, galing ka bang Pasay, Sister Alma ngayon? Hindi. Oh, galing pa siyang Pasay. All the way from Pasay, going here. Siguro sa iba sa inyo, Binangonan, Taytay. Marami kayong nilampasan ng mga churches going to COG Angono. Tama po ba? Kaya lang, ito ang katotohanan. Sa totoo lang, kaya pasalamat tayo. And we're so grateful that you are here today with us worshiping. Dahil hindi naman talaga yung madaling makakita ng building, pero mahirap makakuha o makakita ng family. Because it is not the nearest church, but it is the dearest church. Yung malapit sa puso natin. As a family, okay, magpasalamat tayo kasi kagabi po, habang ako yung nagpe-prepare ng Word of God, nakita ko yung Genesis chapter 4 about Cain and Abel. Sabi nung, di ba nagkaroon ng medyo sigalot yung dalawa, Cain, nagselos, nainggit kay Abel, pinatay niya yung kanyang kapatid. Anong ginawa niya yun? Nalaman ng Panginoon. And then, hinanap ni Lord si Abel kay Cain. Sabi niya, nasaan ang kapatid mo? Kaya sabi ko sa inyo, tingnan niyo mabuti ang kapatid ninyo. Because one of our callings, isa mga tawag sa atin ng Panginoon, is to be brother's keeper. Kaya siguraduhin nyo, lagi yung katabi dito sa church, makakasama rin natin dun sa langit, magkakatabi pa rin tayo. Kaya kailangan na mag-ingat tayo. And we as a family, ako ang pagkakaalam ko sa isang pamilya, ang pamilya pinaglalaban. Ang pamilya inaalagaan. Ang pamilya hindi tinatalikuran. At lalong hindi nilalayasan. Amen po ba? And we as a family, kaya sabi mo sa katabi mo, pinagpe-pray kita. At mahal kita sa Panginoon. Yan. O, di ba? Ganun tayo bilang pamilya. Okay, so much for that. Are you ready for the word? Para ko konti lang. Are you ready for the word? Okay, so last Sunday, Brother Benedict shared to us the first part 1 of the series, Kingdom Series. And today, pagpapatuloy po natin ang series na yan. Amen. At ngayon ito ang ating tatalakayan, The Unstoppable Kingdom of God. Amen po ba? Kayo tayo po ba'y naniniwala na bilang mga Kristiyano, mahalaga sa atin na meron tayong binagong isip? Amen. Because transformation happens when we have a renewed minds. Binagong pag-iisip. Okay, kasi ito po ang katotohanan. Marami nakikinig pero hindi natuto. Amen. Bakit hindi natuto? Kasi ang tunay na natuto, mayroong pagbabago. Amen po ba? Kasi nga sabi dito, tandaan po natin to, ang tunay, ang ating buhay ay magiging maganda lamang kung meron tayong binagong isip. Sa Romans 12 verse 1, yan po nakalagay. Sabi dito, a beautiful life comes from a beautiful mind. Pag maganda ang iyong pananaw, maganda, binago na yung isip mo,
Doon ka palang magkakaroon ng pagbabago at doon pa lamang magsisimula maging maganda ang buhay mo. So ang ating pagbabago, change, does not happen in the hype of feelings. Hindi ang pagbabago po, hindi lang po yan nakabase sa pakiramdam, kundi by renewing our minds. Bakit kailangan natin maintindihan to? Because kasi yung ating katawan, it follows where our mind goes. Kung saan patungo ang ating isip, sumusunod ang ating katawan. Kaya nga nandito sa taas yung ating isip eh. Di ba? Hello? Okay. So nandoon yung ating yung kaisipan na napaka-importante. At ngayon, sa tulong ng Banal na Espiritu, ito ang kailangan natin bakbakin. Okay, sa tulong ng Banal na Espiritu, ano yung babakbakin natin? Bakit kailangan mahalagang pag-aralan natin ito, mga kapatid? Baka ito kasi ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, sa tinagal-tagal nating uma-attend dito sa church, bilang Kristiyano, sinasabi natin sa ating sarili, and yet yung buhay natin parang pag-gewang-gewang pa rin, bumabalentong pa rin tayo. Baka ito yung dahilan. Kasi bakit? Ang ating isip ay naka-incline pa rin sa kingdom ng mundo at hindi sa kingdom ni Lord. And that's very important na maintindihan natin, mga kapatid, na dapat ang ating isip ay isip na makalangit. Isip na makadiyos. At sa totoo lang, iyan ang mahirap bakbakin. Hindi kaya ng tao yan, kundi ang Diyos lang ang makagagawa niyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so let us talk about the kingdom of God. How the Bible defines the kingdom of God. Psalms 103 verse 19 says, "The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all." Psalms 145 verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Then in Daniel 7 verse 13, nagkaroon ng pangitain ng vision si Daniel. At itong nakita niya, "I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man." That's referring to Jesus. "And he came to the Ancient of Days and was presented before him." Verse 14, "And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed." Wow. Iyan. So sa makatuwid, paano dinescribe ng Bible ang kingdom ni Lord? The kingdom of God is unstoppable. It is everlasting, and it stands forever. Amen! Hallelujah! O, hindi pa tayo tapos. Okay, yan daw ang kingdom ni Lord, kung paano dinescribe. At alam niyo po ba, the Bible talks about the agenda of the kingdom of God. Kung babasahin natin ang Bible from Genesis to Revelation, nandoon yung agenda ng Panginoon, yung kingdom ni God. Okay, ano po? May tatlo pong agenda ang kingdom of God. Kung babasahin natin ang Biblia, ang unang agenda, it's the original plan of God. Ang pangalawa, it's the interrupted plan. Okay, and then the restoration plan. Okay, so the Bible talks about the kingdom of God. Una, the original plan. Mababasa po natin, and if you are reading Genesis 1 and 2, makikita natin dito yung original plan ng Panginoon. Nung una, ginawa ni Lord, God created everything, and life was so simple. Napakasimple ng buhay. There's no sin, no sorrow, no pain, di ba? No disease, wala lahat yon. At ang gusto ng Panginoon, God wants people to enjoy life and all His creations, lahat ng nilikha niya, ma-enjoy natin yon in His presence, with His presence. Kasama siya. Na nandun ang presensya ng Panginoon. Yan ang original plan ng Panginoon, ha? Maging simple lang ang ating maging buhay. Masaya tayo, may kapayapaan tayo, di ba? Okay tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At nangyari yon dahil sa presensya ng Diyos sa atin. Ganon lahat yon. Kaya lang, pagdating sa Genesis 3, sin entered. Nakita natin, dinisip ni Satan si Adan at si Eva. At sila naman ay nagpatukso.
That's why life became complicated. Everybody say complicated. Kinamin katabi mo, mukha bang komplikado ang buhay niya ngayon? Baka makakita ko yung profile status nyo, complicated. Okay, okay. Naging komplikado daw ang buhay ng mga tao nang dumating ang kasalanan. Nung nagsumuway, nagrebelde si Adan at si Eva. Kaya nga sabi dito, sin entered at nagkaroon niya ng domino effect. Yung pagsuway nila. That's why pumasok ang kasalanan sa buhay, sa humanity. Nagkaroon na ng murder, nagkaroon na ng mga homosexuality, adultery, greed, and deception. Domino effect lang yan nung ginawang kasalanan, pagsuway. Kaya nga mga kapatid, yung pagsuway, pagrebelde, actually, that's the root of all sins. Kaya tinan nyo yung mga taong masuwayin, mga rebelde, magugulo ang buhay. Tama po ba? O wag nyo lang tignan katabi nyo. Di ba? So na-interrupt yung magandang plano ng Diyos dahil dumating ang kasalanan. Kaya lang, pagdating sa restoration plan ni Lord, alam niyo ba, from Genesis 4 up to Revelations 22, the last chapter in the Bible, Revelation 22, ito yung restoration plan ng ating Panginoon. At ang Panginoon, naniniwala ako, hindi yan tumigil sa Revelation 22 dahil until now, yan pa rin ang business ni Lord sa atin. Kasi kung gusto ni Lord na wasakin na agad, kasi nung magkasala, immediately, nung magkasala si Adan at si Eva, pwede naman niya na, hindi na patayin na agad si Adan at si Eva, yan, makasalanan kayo, gagawa na lang uli ako ng bago, di ba? Kaya hindi niya pinatay, hindi niya sinira. Ano ginawa niya? Ni-restore niya. Kasi alam ko, sa Bible, isa lang ang destroyer. According to John 10:10. Sino yung maninira? According to John 10:10, sino yung maninira? Si Satan, di ba? Our enemy come to steal, to destroy, and to kill. Pero si Lord hindi ganon. Si Lord nagre-restore. Kaya hanggang ngayon, kapatid, may ginagawa ka mang kapalpakan. Titiyakin ni Lord na panunumbalikin ka rin niya at patuloy na maranasan yung original plan niya, ang buhay na payapa kasama si Kristo. God is still in the business of restoring. Amen? So, yan din ang dahilan kung bakit nagkatawan tao ang Panginoon. Namatay siya sa krus to restore, panumbalikin ang relasyon natin sa Diyos na nasira, nahiwalay dahil sa kasalanan. Panumbalikin yung ating pananampalataya sa Kanya dahil pilit na inagaw ng dyablo yan at hanggang ngayon. Diba? So, nirestore lahat. Yung nawala sa atin, ibabalik niya yan para patunayan na siya lang ang may karapatan na maghari sa ating mga buhay. Now, paano natin masasabi na unstoppable ang kingdom of God? Alam niyo ba, sa history ng mundo, maraming pumilit na pigilan ang kaharian, ang pagdami, ang pag-expand ng kingdom ni Lord. Dumating si Nero, dumating si Herod, kilala niyo ba si King Herod? Yung pinanganak ang Panginoong Hesus, na sinabi niya, inutos niya lahat na isisilang lalaki, papatay. Kaya nga tumakas si Mary at si Joseph eh. It was King Herod. And then si Nero, during the time, na ang mga disipulo, yung mga alagad ng Panginoon, na doon, pag ikaw ay magulang at isa kang Kristiyano, susunugin ka ng buhay. Ang mga bata, binabalutan noon ng skin ng animal at pinapalapa yan sa mga hayop, yung mga anak. That was King Nero. Dumating si Hitler, thousands of Jews pinapatay. And there came Voltaire. Pero tingnan natin, maraming gustong pumigil sa kaharian ng Diyos, pero until now, nananatili pa rin nakatayo ang kingdom ni Lord. Patunay yan na nandito pa rin tayo. The God, the kingdom of God stands forever. Amen po ba? Ngayon, bakit inalaw ni Lord? Bakit inalaw ni Lord na i-persecute ang kanyang kingdom? Kasi very confident ang Diyos na kahit sabi mo, sige, persecute niyo ako. Naalala niyo sa Exodus chapter 1, the Israelites, di ba? Yung Pharaoh, sabi niya, dumadami na sila. Ito ang kingdom ng Diyos. The more that they were persecuted, the more that they were oppressed, lalo silang nagmamultiply, lalong dumadami. Amen? Di ba sa Exodus 1? Natakot sila, pero hanggat pinipigilan, the more na pinipigilan, lalong dumadami.
Hallelujah! Ngayon, ang sabi doon, bakit inalaw ni Lord yun na i-persecute? Para patunayan sa bawat isa sa atin na ang kingdom ng Panginoon ay mananatili, it was strong, it is secured, that no oppression, no persecution will stand and will stop the kingdom of God. At ito rin ang isang katotohanan, mga kapatid. Hindi makikita ang tibay na isang bagay o tao, kundi dadaan sa pagsubok. Maski sa ating personal man lang, sa personal natin, di po ba, nabuhay. Pag makita, talagang matibay tayo, yung mga taong matitibay, ito yung mga taong dinaanan na ng maraming bagyo, ipo-ipo, tsunami. Dumaan na si Yuling, si Silang, si Piling. Lahat na may ing. Pero nanatiling nakatayo. Yan, tingnan nyo katabi nyo. Yan, tingnan nyo, mukha bang binagyo? Pero naka-smile pa rin. Diba? Purihin ang Panginoon. Ano man bagyo ang dumating sa atin, mananatili tayo because the kingdom of God is in us. It is in us. Amen po ba? Okay, so ang sabi doon, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Ang sabi doon, when you say everlasting, you cannot outlive and it is outlast. Hindi mapipigilan. Dire-diretso yan. Mga kapatid, mawawala ang lahat. Mawawala ang religion, pero ang kingdom ng Lord ay mananatili. Yung mga tao, akala nila, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Nung mamatay ang Panginoon, akala nila, wala na, tapos na ang kingdom niya. Patay na eh. Kaya lang hindi mo kaya yun eh. Kasi ganito po yun. Bakit unstoppable ang kingdom ni Lord? Ako, alam ko to eh. Di ba sa mga naglalaro ng Dota? Kahit wasakin mo yung branches, kailangan na wasakin mo yung trono. Yung throne o your headquarters. Kaya lang, hindi pwedeng wasakin niya ng mga kaaway. Bakit? Yung mga demonyo, hindi pwedeng pumunta ng langit. Kasi nandun yung trono ng Diyos, nasa langit. Amen po ba? Pwede niyang galawin yung branches, yan, yung mga churches na nandito, sa lupa, pwedeng galawin yan, pero yung trono ng Diyos, yung trono at ang iyang kanyang headquarters nandoon, di ba? Hindi pwedeng galawin yun. Kaya nga mananatili magpakailanman ang trono ng ating Panginoon. Hallelujah! It endures from generations to generations. Mga kapatid, mawala man tayo, mawala man kami, darating ang panahon, aminin natin, lahat tayo, mag-e-expired. Darating ang panahon, tatanda at lilipas din ako. Ibang pastor na magpapastor sa inyo. Iba na magpipreach dito sa harapan. Amen? Iba na ang upo para makinig dyan. Pero maniwala kayo, mananatili pa rin ang kingdom ng ating Panginoon. Kasi ang kingdom ni Lord, hindi nakabase yan sa tao. Nakabase yan sa hari. Walang iba kundi si Kristo. Amen? So, tanda po natin. Pero itong maganda. Mawala man tayo, pero naging parte tayo ng kingdom ni Lord, lalo na dito sa Angono. At kung mananatili ito from generations to generations, amen, mananatili ito dahil naging faithful ang mga naunang Kristiyano. At tayo yon. Amen, hallelujah. So nakabase sa atin, tayo ngayon, na pinili ng Diyos, nakabase sa atin kung magtatagal itong kingdom ng Diyos dito sa COG Angono. If we will become faithful. Patuloy tayong maging matatag kahit maraming pagsubok. Huwag nating isipin para sarili lang natin. Isipin natin the next generation. Okay, just like last Sunday, siguro hindi nyo kami nakita. Wala lang, napamiss lang. Pabebe. Diba? Kasi we were invited in Bulacan. Nakakatuwa doon, it was a special. Tama na, Angel. Okay na. Move on na. Pastora, di ba sa'yo pabebe? Okay. Yeah, we were invited doon kasi nag-celebrate ang church nila. You know why? Nag-celebrate sila dahil may isang kabataan na tumayo and decided to be a missionary. At alam mo kung saan siya pupunta? Sa Africa.
Grabe, no? And my prayer, so let us pray for our youth, na mayroong maging matapang na tumayo, na ipapadala natin sa Basilan, sa Tawi-Tawi, Afghanistan, Iraq. Sabi, Lord, naman. Nagulat niya. Sabi, huwag naman. Nasa ba si Hero? Sabi ko si Hero, apatay natin sa Tawi-Tawi. Hindi. Sabi doon, di ba sa 1 Corinthians 15, na kailangan ipasa natin. May nagsabi sa akin, Pastora, papayag ako. Sige, papasa ko yan. Magpupunta ng Canada. Pasa ko sa Canada. Ako yun, manguna na ako. Papasa ko sa Korea. Bakit pag ganun bansa, talaga siguro nag-uunahan. O sino gusto magpasa sa Europe? Pero Afghanistan, di ba? Pero the church celebrated. Kasi nga naman, a 24-year-old girl to ha, babae. Ang tapang niya talaga. And her mother was there, so we prayed for her bago siya ipadala doon. Siguro ilang weeks lang, padadalhin na siya doon. So sabi ko, Lord, salamat. May mga kabataan pa rin na naninindigan at tumatayo para itawas ang kingdom ni God doon sa Africa. At naniniwala ako sa Angono. Bakit natatawa ka? Yung ating mga kabataan dito ay nakahanda. Magbakasyon. Magbabakasyon pala. Pero, di ba nakakatuwa? It's a blessing for a church na magkaroon ng missionary. Although we belong to Church of God, we are world missions. Okay? Sabi ko sa inyo, pilit na winawasak, nabumultiply. Ngayon, nag-report po yung ating headquarters, Church of God, World Missions. We have now more than 8 million members, and we are now in 189 countries. Purihin ng Panginoon. Amen! Sabi ko sa inyo, pinipigilan pero nagmumultiply pa tayo. Amen po ba? So, hindi nakabase ang kingdom ni Lord sa tao, kundi sa ating Panginoon. Mawala man tayo. So, hindi tayo pwede magmalaki na, tingnan ko lang, pag nawala ako dyan, sino kaya magpipreach ng ganyan? Akala nila. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Dahil hindi, ang kingdom ng Diyos hindi sa tao. Mawala ka man, mananatiling nakatayo ang kaharian ng Diyos. Okay, tandaan po natin. So sometimes, ganito alam niyo po ang Panginoong Jesus, maraming tao ang nanira sa Kanya, nangiinsulto sa Kanya. Hindi sila maniwala na, hari yan, may kingdom yan, hindi naman totoo yan. That until now, sa social media, may mga books pa na nakasulat, insulting our Lord is a blasphemy. At ganoon din minsan tayo sa atin, di ba? Na gusto natin sila, sinesira natin sila, because we want them to be part of God's kingdom. Kaya lang maraming tao, ang umayaw, minsan, iniinsulto pa tayo. Ako? Sasama sa inyo? Huh? Ikaw? Pero tandaan po natin, sa ngayon siguro nagmamatigas sila. Pero naniniwala ako, at ito sinabi, minsan naalala ko sabi doon sa Malakay 3, pag mabasahin po sa pinakababang versikulo, at sabi doon, may mga naglilingkod sa Diyos na nagkasama-sama. Nag-uusap-usap sila. Sabi niya, ano ba kabuluhan ng ating paglilingkod? Pinipilit natin gumawa ng tama sa Panginoon. Pero bakit yung masasama pa pinagpapala? Tanong mo rin ba yan? Tanong mo rin ba yan? Sabi ng Panginoon, narinig ng Panginoon na kailang usap-usapan. Sabi niya, hindi na wala nakabuluhan lahat yan. Kasi darating ang panahon, ihihiwalay ko ang masama sa mabuti. Ang naglilingkod sa di naglilingkod. Kaya kung patuloy ka nag-share at minsan tinatanggihan ka, iniinsulto ka, maniwala ka mga kapatid, isang araw, pag si Jesus ay tunay na naghari na, when Jesus reign, at siya talaga ay naluklok na, at talagang siya ay talaga naging magre-reign na siya, maghahari na talaga siya. Isang araw na siya na ngayon ang hari at maghuhukom. Sabi doon sa Pilipos 2:10 hanggang 11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesu Kristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Magmamatigas sila ngayon, pero isang araw,
ayaw man nila o hindi, mapipilitan sila na lumuhod sa harapan ng Panginoon. At ang labi nila, walang ibang i-confess, Jesus is Lord. Amen. Kaya patuloy tayo, manatili tayo mga kapatid. Mag-share tayo na mag-share ng salita ng Diyos. Yes, you'll be insulted. Kung ano sinasabi sa inyo, persecuted. Pero tandaan po natin, ngayon lang yan, magmamatigas sila. Pero darating ang panahon, ipapakita ng Diyos na may kabuluhan lahat ng ating ginagawa sa Kanyang kaharian. Bakit ko po sinasabi ito? Alam niyo po, may lumabas po na survey. Alam niyo po ba na among the religions all over the world, ang lumabas na pinakatamad ay ang mga Christian. Sometimes, tinutuligsa natin yung ibang mga religions. Sabi niya, hindi naman sila totoo eh. And we are claiming that we are true, pero yung mga sinasabi natin, hindi totoo. Sila yung mga devoted, sila yung committed, sila yung reliable. Kaya ba, may nakita, early in the morning, meron na sila dyan, yung namimigay ng pamphlet. Di ba, mga naka-Amerikana pa sila. Tapos yung iba, di ba, may mga foreigner pa, di ba? Bahay-bahay. Ito yung survey, pinakatamad daw ng mga religion ay Christianity. Tanong mo katabi mo, ano nga ba ginagawa mo? Tanong mo. Ano ba ginagawa mo? Tanong mo. May ginagawa ba? Tama ba? may isang religion nga, morning, lunch, evening, nanalangin, pray. Yung iba, talagang house to house. Pupunta. Share. Pero tayo, we are claiming na tayo totoo. Are we doing something in the kingdom of God? Lumabas sa survey yun. Mga Kristiyano daw, ang pinakatamad. Okay? Now, sabi doon, the kingdom of God, nasaktan naman kayo masyado. Tamad ako. So it's a call to all of us. Nawa, sa susunod na survey, hindi na totoo yun. Ang mga Kristiyano na ang pinakamasipag. Amen? Sa pag-share at pananalangin sa ating Panginoon. Amen. Okay, sabi doon, the kingdom of God is not outward invasion, but inward invasion. Alam niyo ba na hanggang sa ngayon, marami pa rin mga Hudyo naghihintay sa tagapagligtas. Kasi hindi nila mapaniwalaan na si Jesus nga ang hari. Si Jesus, akala nila nung dumating si Jesus, paano maniniwalaan na hari yan? Kasi ang akala nila, galing sa palasyo. Kaya lang si Jesus galing sa sabsaban. Ang tatay, karpintero. Because ang thinking nila, ang mindset nila, ang dadating na tagapagligtas ay magliligtas sa kanila under the Roman Empire. Sa pamumuno, sa pangalipin ng mga Romano. Pero hindi nila alam, si Lord hindi ganon, yung inward. Bakit mga kapatid? Halimbawa dito sa mundo, yung mga government, yan, yung mga worldly kingdom, ang kaya nilang tugunin, yung mga nandito lang, halimbawa yung poverty, o kaya yung mga, inaano nila, yung mga schools, magkapatayo ng maraming buildings, okay, mamimigay ng mga ayuda, magbibigay ng mga libreng pagpapaaral. Pero ang isip ng Panginoon, ibigay man sa atin lahat yon. Kung hindi na bago ang puso, yung mindset, mahirap pa rin yung taong yun. Because the issue here is the heart. Sabi mo sa katabi mo, ang issue talaga puso. Diba? Kasi tandaan natin to, bago mabago ang panlabas, kailangan munang mabago ang panloob. Just like in our country, the Philippines, ilang mga presidenteng matatalino, mahuhusay ang umupo na. May pagbabago pa rin ba? Diba? Just like with us, mga Christians, sadly, may pagbabago. Nagbago tayo ng cellphone, nagbago tayo ng sakyan, nagbago tayo ng bahay. Pero yung iba nga, nagbago pa ng church. Ano, may pagbabago ba sa buhay? Wala, because the issue here is the heart and the mindset. Kung hindi mababago yan, at ang gobyerno, ang kingdom dito sa lupa, walang kakayanan na baguhin ang puso ng tao. Only Jesus can change our heart. Amen. Hindi kaya solusyonan yan ng gobyerno. Amen po ba? Okay, tandaan natin. Dito sa bansang Pilipinas, tandaan po natin. Ang naisip ng Diyos,
Maibigay man sa atin lahat ng material, pangangailangan natin sa physical. Pero kung ang puso natin ay walang pagbabago sa buhay natin, wala pa rin yun. Walang kasiguruhan pa rin ng puso. Walang kasiguruhan ng buhay. Di wala pa rin pag-asenso. Dahil ang tunay na pagbabago, magsisimula yan sa loob, hindi sa labas. Okay? At sinabi doon, ang Pilipinas, ang basang Pilipinas, paano mababago ito kung tatalikod ang mga tao sa kasalanan? Okay? So, ang problema dito, yung makasalanang puso. Ang sabi sa 2 Chronicles 7:14, if my people called on my name, will turn, di ba? Will turn away from their wicked ways. Sabi doon, I will heal, and I will heal them, and heal their land. Mahihil lang ang ating lupain, o ang bansang ito, pag ang lahat ng mga tao ay tumalikod na sa kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. That's the time. Kasi nga sabi sa awit 33:12, mapalad ang bansang si Yahweh ang... Ulit, mapalad ang bansang si Yahweh ang... Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Amen po ba? So that's the purpose. Okay, tandaan po natin to. Ngayon, magtatanong siguro kayo mga kapatid. Ewan ko, kung sa sarili nyo, tinatanong nyo, Lord, bakit pa ako nandito? Kasi ngayon, lahat ng kumalaban sa kingdom nagkandamatay na Pero tayo, hindi ko sinasabi kinakalaban nyo yung kingdom, pero sinasabi ko, bakit kaya na nandito pa rin tayo ngayon sa mundo? Natataka ba kayo? Kasi ang death pwede dumating sa lahat Pero bakit nag-i-stay ka pa rin dito sa mundo? Anong purpose mo? Siguro sabihin mo, Pastora, nabubuhay po ako para mag-praise and worship. Kung yan lang ang plano mo at motibo mo o purpose mo, sana ngayon na lang kinuha ka na ni Lord, daling ka na sa langit. Kasi doon sa langit, non-stop ang praise and worship. Tama po ba? Tama po ba? So may dahilan. Kung ano yung dahilan natin? Ngayon, bakit ka binibless ng Diyos? So if you are part of the kingdom, anong ibig sabihin nun? Kapatid, pinili ka ng Diyos para maging co-worker at maging kapartner ni Lord dito sa mundo. Kasi nga ito, nandito pa tayo sa mundo dahil may project si Lord dito sa mundo. At ikaw ang pinili niya, ikaw at ako. Pinili niya tayo para maging kamanggagawa doon sa kanyang kaharian. Alam ni Lord na marami kang struggles. Alam ni Lord na marami kang issue sa buhay. Pero nagtiwala sa iyo ang Panginoon. Kaya nga sabi sa John 15:16, you did not choose me. I chose you and appointed you. Si Lord, ginam sa katabi mo, pinili yan ni Lord. Wow. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Parang kakunti lang naniniwala na pinili sila ni Lord. Okay. At bakit ka inappoint ni Lord to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures? Na makita sa iyo yung bunga. Diba? At pag nagkaroon ka ng bunga, magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. At pag nakita ng mga tao sa paligid mo na magkaroon pagbabago, and then they have the desire. Magkakaroon sila ng pagranasan na sabihin nila, alam mo, ang laki lang pinagbago mo. Ano nangyari sa'yo? Saan church ka ba uma-attend? Ano ba pinupuntahan mo? Pag sinabi mo, every Sunday, nandun ako sa church. Kaya pala, gusto kong sumama sa'yo. That's the time na talagang nagiging part ka ng Kingdom of God, nagiging co-worker ka ni Lord. Kasi nakita yung pagbabago sa'yo. And many people, sasabihin nila, gusto ko rin maging part ng Kingdom ni God. Mga kapatid, nakasalalay sa atin ang expansion ng Kingdom of God. Sa bawat isa sa atin, ha? Okay, tandaan po natin to. Meron po ako napakinggan, sabi doon, yun daw mga bansa na pinamumunuan ng mga hari at reyna dito sa mundo, ha? Kakunti lang, siguro as much, walang mahihirap. Sisiguraduhin ng hari, I'm talking about here on earth, ha? Yung kingdom, ha? Yung meron mga bansa na may mga hari at reyna. Sisiguraduhin ng mga hari na yon na ang kanilang nasasakupan ay walang paghihirap. Bakit? Kung meron man nagdurusa doon o napapabayaan, magiging reflection yon sa kanyang leadership o sa kanyang kingdom. Kaya nga ang mga hari na yon, yung iyong health, wealth, and happiness
yes, sasagutin nila. Meron nga ako nga narinig pati nga daw alam niyo ba sa Australia, pati mga tambay doon may ayuda. Sabi mo sa katabi mo, pwede tayo doon. Sabi mo. Diba? Pino-provide. Bakit? Kasi it will reflect doon sa kanyang leadership. Ngayon, ito yung logic mga kapatid Kung yung hari lang dito sa mundo, may ganong kaisipan, what more si God na nasa langit? Hahayaan ba tayo na maging mahirap? Hahayaan ba niya tayo na laging malungkot o walang kapayapaan? Kasi iyan na nagre-reflect. Magre-reflect yan kung kaninong kingdom ka nasasakop o nagpapasakop. Ngayon, tandaan po natin ito mga kapatid. Our citizenship is not here on earth. Hindi ka lang basta Pilipino. Hindi yan talaga ang iyong citizenship mo. Ang citizenship natin, sabi sa Philippians 3:20, we however are citizens of. So ikaw ay representative, you are the ambassador of Christ. Ngayon, ang sabi doon sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit? Siguro tanong nyo, nagpasakop naman ako sa Panginoon Ginawa ko naman siyang hari ng buhay ko bakit para hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko, puno ng kalungkutan, komplikado, ang daming pagsubok. Mga kapatid, ang tanong, do we really represent the kingdom of God here on earth? Talaga bang nire-represent natin si Lord dito sa mundo? Na ipinapakita natin at nagbibigay tayo ng karangalan sa hari sa pamamagitan ng ating maganda at may banal na pamumuhay? Kanina na-share ko, kanina umaga. Sino po napanood ng Friday? Asiad. Nanalo ang Pilipinas sa basketball. Gold medal tayo. Sino nakapanood nun? Amen. Parang konti lang mahilig sa basketball pala dito. Di ba? Nanalo! Kanina umaga, habang nagano ako, sabi ni Pastor, "Uy, sabi niyo, ang laki ng reward ng mga Gilas, Pilipinas. Pambira, ang reward nila, tig-1 milyon." Sabi ko, madadagdagan pa yan. Kasi siyempre, sa sobrang katuwaan na maraming negosyante, siguro mga mayaman sa Pilipinas, dadagdagan pa yung 1 milyon na yan. Bakit sila magagalak na i-bless ang Gilas, Pilipinas? Kasi nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas. Can you imagine mga kapatid? Pag ikaw ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos, yang all things will be added, magiging totoo yan. Hindi ka lang Gilas Pilipinas, Gilas Kalas ka rin. Bakit Gilas Kalas? Kakalasin lahat ni Lord ang mga pintuan sa langit at ibubuhos ang pagpapala ng kalangitan sa iyo. Ganyan ang gagawin ni Lord sa mga anak niya na nagbibigay ng karangalan sa Diyos at Hari ng mga hari. Seek first the kingdom of God. Ito ngayon ang dahilan mga kapatid. Kaya kung ano tayo ngayon, kung ano meron ngayon sa atin, may pinagagawa si Lord. God has a purpose. Bakit tayo ganito? At kung anong meron sa ating buhay. Dahil gusto kang gamitin ni Lord for the expansion of His kingdom. Na ang kingdom niya ay manatili dito sa mundo. Kaya lang ang problema, kung ba't di natin nararanasan yung all these things shall be added, mini-misrepresent natin si Lord dito sa mundo. Na pag nakita ang buhay mo, pag nakita pa lang mukha mo pa lang, wow! Saan galing ka? Blooming ka. Anong kingdom galing ka? Kingdom ni Belo. Di na mga katabi mo? Di ba? Pag nakita mo ba yung mukha? Di ba minsan may mga kababayan tayo galing ibang bansa na blooming, ang ganda ng kutis. Uy, saan galing ka? Ba't ganyan itsura mo? Galing ako doon sa bansang ganito. Yan. Kaya mukha pa lang nakakita kung saan kingdom tayo na nakakasama. Pero kung lagi tayong lugmok,
Lagi nakita natin na parang walang saya ang ating buhay. Kapatid, ito lang yan Sabi doon, seek first. Sino ba talaga dinidesire mo sa puso mo? Si Lord ba talaga ang hinahanap mo sa buhay mo? Kasi kung gaano ka ka-passionate na bigyan ng parangal si Lord, ganon din ka-passionate si Lord na idagdag ang lahat ng pangangailangan mo. Kung gaano ka ka-passionate na unahin siya sa buhay mo, ganon din ka-passionate si Lord na i-bless ang buhay mo. Kaya lang kung nakita mo na naobliga ka lang, napipilitan ka lang, nandito ka nga sa church, pero ang isip at puso mo, wala naman dito, wala lang, masabi lang mag-church. No. Kaya nga, posible, nasa loob ka ng church, pero di mo nararanasan ang blessing. Posible, nasa loob ka ng church, hindi nagbabago ang buhay mo. Kasi ano requirement ni Lord? Unahin siya, at pag hinanap siya, hanapin natin siya ng buong puso. Mga kapatid, why do I need to share this? Kasi mawawala ng kabuluhan na lahat ng ating ginagawa kung di natin alam ang katotohanan na to. Kung ang isip at puso mo ay lagi naka-incline dito sa worldly kingdom, tandaan natin, itong mga kingdom dito sa mundo, lahat yan mawawala. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng makapangyarihan na gustong pumigil sa kaharian ng Diyos, sila Hero, sila Nero, sila Hitler, lahat namatay na. Pero si Lord nananatili pa rin. Isang bagay lang mga kapatid, I would like to challenge you. Do you want to be a partner in God's kingdom? Gusto mo bang maging kapartner ni Lord sa kanyang kingdom? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo, ang talent mo, ang resources mo, para lalo mag-expand ang kingdom ni Lord? It is your decision. Kasi nga privilege yan. Bakit? Si Lord ang pumili sa atin. Pero maniwala kayo, sa buhay ko, magti-30 years na ako, magta-3 dekada na ako naglilingkod kay Lord. Wala ako nakita na lingkod ng Diyos na talagang sobra-sobra napahirapan. Marami ako nakita, hindi lang lingkod, kundi mga Kristiyano na talagang ginawang partner si Lord sa buhay nila na nakita ko ngayon. Grabe yung pag-asenso ng buhay nila. Kasi nga kung dito sa mundo, sagot ng hari, ang health mo, ang wealth mo, ang happiness mo, what more si Lord? Ang sabi doon sa Romans 8:32, kung naibigay ko nga ang kaisa-isa kong anak, ano pa ang mabubuting bagay ang di ko kayang ibigay sa inyo? That's the promise. Kaya lang, nasa atin ang desisyon. Gusto mo bang maging partner si Lord sa buhay mo? Kasi ang gagawin mo, lagi mo siyang bibigyan ng karangalan in all aspects of your life. Sa loob o labas ng church, nagbibigay ka ng karangalan sa Panginoon. Hindi lang dito sa loob ng church na ikaw ay mabuting Kristiyano. Nawa kahit hanggang lumabas ka, sino man ang kasama mo o nasaan ka man, isa ka pa rin mabuting Kristiyano. Dahil ikaw ay ambassador ng ating Panginoon. Sabi mo sa sarili mo, I am ambassador of Christ. O, konti lang nagsabi. Sabi nga, konti lang eh. Sige, sabihin natin, I am ambassador of Christ. Yan ang katatayuan natin dito Kaya yung lahat ng mga kalokohan na ginagawa natin, ang naapektuhan niyan, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Misrepresent natin. Kaya huwag tayong magtaka. Bakit hanggang ngayon ganyan ang buhay natin? Walang pag-asenso, walang pagbabago. Mga kapatid, it's about time to change our mind. Magdesisyon tayo ngayon. Papasakop tayo sa nag-iisa at tunay na hari. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. You know, mayroon pong one thing in Kingdom of God. May isa pong ginagawa. Nakita niyo po ba yung mga pinili ng Diyos from Genesis to Revelation? Lahat ng pinili ng Panginoon, after na magkaroon sila ng labanan, katulad for example kay Noah, after 40 days and 40 nights na nagkaroon ng malaking baha, makatapos sila makaligtas, ano ginagawa nila? Ito yung kultura sa Kingdom of God. After all the battles, magtatayo sila ng altar at sila ay sasamba sa Panginoon. Kapatid, you are here today. Alam ko, pinagtagumpay ka ng ating Panginoon for the
past 6 days. Amen? At hindi lang 6 days, siguro sa nakaraan sa buhay mo, maraming pagsubok pero pinagtagumpay ka. At ito ang kultura sa Kingdom of God. Every battle won, isa-celebrate yan. Sa anong paraan? Sa pagsamba sa ating Panginoon. Are you ready to worship the Lord? Amen? Sige po tayo sumamba sa ating Panginoon. With all our hearts, let us give the King the glory that He deserves. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. On church. Sa lahat ng panahon, Bigay natin ang karangalan at kamalatian para sa Diyos. sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak na patuloy na nagbubukas ng puso, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, Hallelujah. Yes, oh God. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago.
nasa langit. Hindi kailangan ng appointment sa Kanya para lumapit ka. Alam mo, this is good news. Why? Kasi kahit ngayon, sa oras na ito, kung may pangangailangan ka, pwede kang lumapit sa Hari at ating Tatay ngayon. Hindi mo pa na kailangan magpa-appointment pa. Kahit ngayon, sabihin mo lang sa Kanya kung ano nararamdaman mo, kung ano kabigatan mo. Kasi nga sabi ko, kung yung mga hari dito sa mundo, inaalala nila yung kalalagayan ng kanilang nasasakupan, what more ang sabi ng Bible kung yung mga ama dito sa lupa hindi natitiis ang kanyang mga anak, lalo na si Lord ang ating Ama na nasa langit. Kapatid, hindi kanya matitiis. Maniwala ka. All you need to do is just to surrender your life to God and let God rule your life. Kasi kung hindi ka pasasakop ng totohanan sa Diyos, hindi kanya pakikialaman. Yun lang mga tao na magdedesisyon na magpasakop sa Kanya. Kaya pwede ba sa masadling ito, let us raise our hands and let us open our hearts today. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, narito ang aking buhay. Nagdedesisyon ako ngayon na Ikaw ang aking Diyos at Hari. Ano man ang kalooban mo, ano man ang utos mo, at ano man ang gusto mong gawin sa akin, gawin mo po, Panginoon. At habang ako'y nabubuhay, isa lang ang aking sasambahin. Isa lang ang aking pararangalan. At sa lahat ng panahon, Ikaw, Jesus, ang aking Hari. Come on, church! Give the Lord the highest praise. Hallelujah! Sa lahat ng panahon. Minsan ba? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Alalayanin ang mabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay. Kung di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, magliwanag ka. Aming Ama, magliwanag ka. Hallelujah! Aming Ama. Mga kapatid, ang context ng Matthew 6:33, bago dumating doon, it's about worrying. Kung babasahin natin, bago dumating yung Matthew 6:33, ang context niyan, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magulumihanan. Why you worry? You have the King. You have the Lord. Yes, maaring wala ka ngayon, pero hindi ahayaan ng Diyos na habang buhay, ganyan ang kalalagayan mo. Ang ating resources, it doesn't come from the economy dito sa mundo. Tandaan natin, our resources comes from the economy of the kingdom of God. Hindi nauubos
magpapasakop lang talaga tayo sa Panginoon. Maniwala kayo. Come on, let us pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for the message reminding us, O Lord, na kung kami, O Diyos, ay magdidesisyon at susunod tayo sa iyo ng totohanan, magpapasakop sa iyo ng totohanan. Lord, lahat ng aspeto namin, lahat ng aspeto sa aming buhay ay magiging maayos. Hindi magiging komplikado ang aming mga buhay. Babalik, Lord, sa original plan mo, that we will enjoy everything in this world in your presence, O God, with your presence. Lord, maraming salamat na minsan pa ipinaunawa mo sa amin na ikaw, O Diyos, ang Diyos na naghahari at ang kingdom mo, Lord, ay hindi matitinag, hindi magtatapos, na sa lahat ng panahon, mananatili ka na sa iyong kaluklukan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa aking mga kapatid na nandito na nag-decide na maging co-worker at maging partner mo sa iyong kingdom. Bless each one of us, O God, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.